Mag-isa lang tayo ngayon ang magre-review ng ating Guanzi. Yan, o itatawag nating Z1000R. This is a 2023 model. Napaka-pogi niya. Hello, good afternoon. Hello po. Sir, hindi ko kayo nakakilala kasi naka-helmet. Sorry po, naka-helmet na po ako. Paalis na po kasi ako. Taga saan kayo, sir? Dinalawan, sir, ako. Dinalawan, Kalasyaw. Sige sir, mauna na po ako. Thank you po. Ngayong araw ay gagamitin natin itong heat air jacket natin. And for the first time guys, gagamitin natin si Guanzi. Sa sobrang init ng panahon, mas gusto ko na ito ang gamitin. Dahil pag naka full jacket ka, sobrang init. Check lang natin. Okay. Tingnan natin yung mga binitbit natin. Meron tayong drone na pinagpraktisan ko. Pinagpawisan tayo ng malupit niyan. Stickers. Nandito naman yung kanyang abata natin. Alright, let's go. From 00 on do. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. Alright guys, so share ko lang pala sa inyo. Ngayon, medyo na late tayo dahil nag-e-empake tayo ng ipamimigay natin dahil back to school na. Ito yung mga bags na ipine-repair namin. Sa mga solid na subscriber natin na follow sa atin, meron tayong pag-giveaway na bag para sa kanila. Nakapagpaalam naman na tayo kay Mrs. Tara na. Kahit 145 horsepower lang, masarap siyang gamitin ha. Tahimik lang. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do. Wow, aggressive look. Pero yung power niya, aggressive din pre. Tapos madali siyang i-maneuver, no? Siguro dahil maiksi siya. 500. Thank you po. Ito, dalawa na sir. Masaya rin mag-travel mag-isa. Kasi nafe-feel mo yung freedom mag-isa. You can do whatever you want pag mag-isa. Sarap, may bago yung motor. Mas feel ko yung ganitong suot, no, na malamig lang, tapos safe ka rin naman kasi may airbag ka. Yun lang yung parts ng siko mo exposed. Medyo ingat lang tayo. Sa bagay yung mga gawa naman ng dekalidad na damit, kapag umislide kang ganon, nag-i-slide din sa floor. So hindi ka rin masyado magagasgas. Parang ginaya ko kasi guys yung design ng mga dirt bike riders, no. 'Di ba? Kumakarera tayo ng motocross. Kaya pala ganun ang suot ng mga riders sa dirt bike. Kasi nga, para kapag umislide ka, yung damit mo mapupunit lang, hindi yung balat mo. Guanzi ha, matagal-tagal tayong magsasama, kaya ingatan mo ako Guanzi, at iingatan din kita. Pupunta tayo ngayon ng Dagupan. First time natin na-experience tong si Guanzi, kaya enjoyin muna natin. Magkaroon tayo ng konting review dito sa motor natin. Marami ako napansin na naka Z1000 tapos pinapalitan na yung side mirror. Ang ganda pala ng stock na side mirror nito. Tignan mo si ate, oh, naka Louis Vuitton na bag, tapos naka Guanzon na helmet. Oh yeah. Sa mga buttons niya, mukha namang hindi tinipid. Kung i-compare mo sa mga China na motor, medyo quality at premium tong mga material na ginamit sa kanya. Suspension, siguro natsambahan lang natin guys. Parang mas trip ko yung suspension na to compare kay ZH2 natin. Siguro dahil naka all-in suspension siya mga bro. Ito yung kanyang emergency kill switch na commonly color ay red. At ito yung kanyang start, may kill switch off din. Yung kanyang brake, ang laki ng brake oil dito na lalagyan niya. At dito naman sa kanyang hazard, may red button dito at high beam at low beam sa ilaw. Tapos mayroon dito yung kanyang signal light from right to left. Yon ang busina niya. At doon naman sa kanyang passing light, yan ang kanyang passing light. Meron din sa kanyang clutch, meron siyang 5 adjustment from 1, 2, 3, 4 and 5 adjustment na kung saan imamatch mo depending doon sa gripping o sa laki ng kamay mo. Pag malaki kamay mo, usually I hold my lever like this, ganito. Ayan. So
Pag na-feel ko ng kumagat, ayos na yon. Dito naman sa right ko, usually kapag nag-ride ako, nakaabang lang palagi yung isa. Yan, dito sa harap. Bagong bago siya, zero ondo. Ngayon guys, napansin nyo, hindi ko agad pinatambucho dahil kailangan natin mapaabot siya ng 1,000 kilometers bago po siya ma-full exhaust. At tama-tama, na-order na rin natin yung ating tambucho na full titanium. Matagal din pala mag-order. Actually, naghahanap ako. Yung instant nandyan na. Dito naman sa kanyang brake lever na dito. Minsan kapag nagmamadali ako, dalawa yung nakalagay na ganyan. Kasi kapag hinawakan mo naman ng bike na ganito, hindi mo naman talaga siya panggigigilan. Dapat loose ka lang pag hawak mo siya. And the more na tumutulin ka sa bike, dapat the more na nagiging relax ka sa pagbumotor. Kakaiba, no? Dapat relax ka lang. The more na tinutwist mo yung throttle at bumibilis ka, the more na dapat mas loosen yung hawak sa manibela. Don't worry, the bike is balance. Hindi po siya bubuwal as long as meron kang momentum. Morning po. Meron? Stock pipe kakagamit ko lang nito First time ko lang ginamit. Sa TikTok ka pala nakapalo, hindi sa YouTube. Busy na, no? Ingat bro. Akalain mo sa TikTok pala hindi tayo kilala sa Facebook or hindi rin tayo kilala sa YouTube, pero sa TikTok kilala tayo, di ba? Sarap niyang gamitin kahit tahimik siya. Parang ayoko na magpatambutso. Walang tunog no? Ewan ko, naririnig nyo ba? Pogi din ang helmet nito Naka spider, na full carbon. Sabi niya bomba kumaway no? Biglang umulan. Silog na tayo mga pre. Lumalakas ang ulan. Patay tayo dyan. Suspension niya maganda para sa akin. Medyo hindi siya ganoon katigas at hindi rin siya ganoon kalambot. Parang mafe-feel mo yung yung feeling ng ginagamit mo yung Ducati Street Fighter. Ganoon pala yung feeling ng Öhlins, no? Kaya lang ito manual Pwede mong pihit-pihitin. Medyo huminahin na yung ulan. Kaya na yan. Dala po kayong sticker, sir. Sticker meron, sir. Magpa-picture na rin po. Sure, saving. Thank you po. Alright, thank you po. Yun ang problem. Pagka naka max lens ka, hindi siya hydrophobic, kumakapit siya. Ito sir. Thank you. Salamat. Bawal tayong malate sa ating appointment. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, One thing na nagustuhan ko dito sa motor na to, lahat manual. Para kang naka dirt bike. Which is gustong gusto ko yung ganon. Tapos yung, alam mo yun, sa enduro class kasi, kapag sanay kang mag dirt bike, ang gusto mo yung power na walang delay. Yung pag ginanon mo, meron agad na bibigay sa yung power. Para sa akin, mas trip ko yung ganito, walang delay. Maganda pala guys yung talagang meron kang yung extra visor sa gilid dito. Ganyan Pag nainitan ka, pwede mong buksan lang. Tapos yung araw nandito kasi sa harap ko. Kaya saktong sakto. Ito si Alcaino. Idol, ilang beses na ako duman, di kita hinihintuan Kuya, boss. Kamusta? Selfie tayo. So ito yung fastest Honda CR-V in the Philippines. So yayabang ko sa inyo. Ito yung pinakamabilis sa CR-V, di ba? Sa ngayon, wala pang tumalo dyan. 2020 hanggang 2023. So 3 years. Pero tatakbo ko sa September po. Saan ka tatakbo? Sa Clark po. Clark. Moto Race Car po. Nice. The fastest CR-V in the Philippines. Ito yan guys. So at least nakita nyo lang. Yun. Mag-iwan ako ng sticker ko bro. In case lang na may subscriber or follower ako na maghanap dito. Ayan. Para mamaya pwede akong magbigay. Ay oo, sige. Ito pa Saan ka, may show ka ba mamaya? Hindi po permit po ng mga enthusiasts na sasakyan sa may Silverios po. Silverios yun dito. Tara bro, mauna na ako ha. Kuya, ingat. Si Boss Water. Morning. Thanks. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, By the way guys, alam nyo ba na bago ko gawin tong video ito, naging sobrang busy natin. Kaya matagal tayong hindi nakapag
upload sa ating YouTube channel. Nag-shoot kasi tayo ng Geely Auto Pangasinan. Yung Geely Auto guys ay isang China na sasakyan pero collaboration siya with Volvo. So pag sinabing Volvo guys, alam nyo na, sobrang taas ng quality niyan. To collaborate Geely Motors sa ganong klaseng company, that is a very high respect naman sa company na yan. So yun ang napansin ko lang guys, ang sarap sigurong magkaroon din nun. Kinabukasan nun, after that event ay meron tayong photoshoot na ginanap naman guys dito sa Nissan Philippines. At isa sa hindi ako makapaniwala guys na imagine nyo ang presidente mismo ng Geely Auto Philippines ay nanonood pala sa vlog natin. Imagine nyo yun, di ba? I feel speechless nung sinasabi sa akin yon ng presidente ng Geely Auto. Hindi ako makapaniwala na isa sa napaka-busy mga tao nanonood pa o may panahon pang manood ng vlog natin. So speaking of Nissan Pangasinan, so eto sila, yan, ilalabas yung video natin dyan sa kanila. Medyo nahiya ako at actually na mental block ako guys nung sinushoot yung video yon dahil feeling artista ang Kuya Alfred ninyo. Hindi ko ma-explain yung feeling na, alam mo yun, parang nakaka-proud, no? I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. Meron tayong subscriber dito. Sabay natin nagpagamot. Bye-bye. Oo, video. Thank you. Napakaganda ng kinalabasan ng aking ngipin. Sobrang solid. Alright, so lahat ng motor natin nadala natin dito. Valdez Dental Clinic. Sa wakas, hindi na baha dito. Humupa din ng tubig. Wala na siyang tubig dito. Nandito tayo ngayon sa Kawasaki dealer ng Guanzon. Dito yun, sa Tapuac District, Dagupan City, Pangasinan. Hanap tayo ng area kung saan tahimik at makakapagre-review tayo ng motor. Let's go. Tamang-tama lang din pala yung pagkakatapos ng aking ngipin dahil oras lang ng mag-aalas 5. Kaya maganda ang lightning ngayon. Gusto ko manap ng place na kung saan medyo maluwag, bakanting lote, yung pwede ko siyang ma-review. Dito kaya, sa Los Pedritos. Uy, pwede yata dito Pwede dito. Kaya lang maingay pa rin yung kalsada. Dito kaya? Hindi, nasa gilid ka pa rin ng highway Pwede rito. Pwede dito. Mag-isa lang tayo ngayon ang magre-review ng ating Guanzi. Yan, o itatawag nating Z1000R. This is a 2023 model. Napaka-pogi niya. Pag-usapan lang muna natin ano ba yung mga nilagay ko unang-una bago ko siya gamitin. Okay? Naglagay ako ng heat air. Ito yun. So, i-connect ako yan dito sa jacket ko. Naglagay din ako ng extra compartment or bag kasi dito ko ilalagay yung ating drone. Ayan siya. At syempre, dahil humanap ako ng place kung saan medyo maluwag, ang luwag-luwag niya, ayan, magpa-practice tayo magpalipad dito ng drone. Pero maya-maya na. Tapusin lang natin yung review. Naglagay din ako dito ng tank bag. Medyo para sa akin hindi ideal na malaking bag yung nakalagay. Kung makakahanap siguro kayo ng mas maliit na bag, I think mas better yon. Next, naglagay ako ng camera. Mayroon ako extension dito na ginawa. Tapos naglagay din ako ng quad lock. Ito yung may damper para at least safe yung mga devices natin or yung gamit natin. Yun lang ang nilagay ko for the meantime. Sa ngayon, wala pa siyang crash guard. So pero dapat may crash guard guys. Tapos maglalagay tayo dito ng yung sa radiator niya, para marinig niyo yung sound check, yung tunay na tunog niya. Sound check muna agad natin siya ng stock pipe. Okay. Stock pipe. High RPM guys. Pag sinabi nating R edition, naka-all-ins. Yan. Ayoko baguhin dahil baka magbago yung laro dahil I love the way yung setup niya guys na naka-all-in suspension siya. Based on the internet, yun ang pinaka-reliable na source na makukuha natin guys. Internet. Search natin. Okay, so ito ang kanyang specs. Yung transmission niya is manual. Kagaya ng napansin natin kanina, it's manual. Meron kasing mga iba't ibang bike ngayon na may automatic, may semi-automatic, yung mga ganon. So this one is manual. Yung start option niya is electric start. And then we have dual disc brakes. So ito siya. Yan, naka-dual disc brake siya. At ang horsepower ng kanyang engine ay 142 horsepower. Gasoline niya is 125mm. At kung gaano kalaki ang kanyang
kanyang engine, this is 1043cc. Yan, medyo malaki. So hindi siya under sa below 1000. Yung iba kasing unit kapag binili mo siya parang 9999 o 998cc. So this Kawasaki is 1043. Sobra pa. Ni-round off nila, pinababa pa nila into 1000cc. Yan. Yung gas tank niya dito is 17 liters capacity. Meron siyang 4 cylinders. So tinatawag nating inline 4. Yan, lubrication system niya, forced lubricant, wet pump siya. Injection type, fuel injection, liquid cooled, drive type chain. Clutch niya is wet o multiplate siya, kamukha ng ordinary bikes na ginagamit ng mga Japanese. Inline 4 cylinder, 4 stroke, cooled engine, exhaust pipe, dual. So dalawa siya kung mapapansin nyo dito. So ito yung tinatawag nating 4. Kapag binili mo siya ng stock ay 4-4. Yan, kasi 4 yung butas dito. Pero para sa akin guys, ang the best setup para dito is 4-1. Yun, so yun yung gusto kong setup na mangyayari. Bore natin is 77 mm by 56 mm. Compression ratio natin is 11.8.1. Yan, RPM natin is 2021 RPM and the maximum natin is 7,300 RPM. Sa safety security naman niya, may ABS po tayo, may pass switch, ABS and then pass switch. Sa riding mode natin, meron tayong street, meron din tayong sport. Ayan, engine warning check, meron din. Okay, yun yung mga bagay na hindi ko alam at hindi ko nakikita base sa internet. Mag-base tayo hindi sa internet ngayon, magbe-base naman tayo sa nakikita natin ngayon. Mag-start tayo dito sa bandang harap. Okay, sa bandang harap natin makikita natin yung napaka-aggressive look nito na parang Japan na Japan talaga. Tinatawag po nila Sugumi design, which is ang ibig sabihin sa English ay aggressive. May nakalagay dito na Stanley brand siguro ito, motorcycle dot here. At kung bibilangin nyo guys, yung kanyang LED lights is 1, 2, 3, 4. So 4. Para talaga siyang napaka-aggressive. Dito naman guys sa gulong, ang sukat ng gulong natin ay 120 by 70 ZR. So kapag sinabing ZR, ito ay naka-design sa high speed at rim 17 po siya. Alright, naka-ABS na rin po siya. Ang kanyang suspension ay Showa. So usually ginagamit namin ng Showa sa mga dirt bikes, but here ginamit na rin sa ating big bike. Okay, so naka-Brembo yung kanyang brake pads and also double disc brake siya. At pati pala dito guys ay makikita nyo yung Brembo na logo sa pinaka plate niya. Mapapansin nyo guys, meron siyang ABS system dito. Liko natin, sana hindi mabuwal. Yan, naka-ABS system na din siya guys sa kabilang side. And also dito naman ay meron na ring brake pads dito na Brembo. So Dunlop pala yung brand na ginamit dito. Tubeless po yung tire niya. Now dito naman sa suspension natin, we called it inverted forks. So pag sinabi nating inverted yung forks niya, kung mapapansin nyo, ordinary suspension, ito ay nasa ibabaw. Ito naman po ngayon ay nasa ilalim. Advantage ng inverted na suspension, mas maganda ang travel niya kasi mas malaki, mas mataba. Pero may disadvantage din dahil pag sumingit doon yung mga buhangin, lupa, pwede siyang mag-leak. Ang disadvantage. Pero may advantage kasi mas maganda siya i-ride, lalo mas stable siya. Pagdating naman dito sa ibabaw, meron siyang stickers dito na 2 piraso. Tinanggal ko yung parang plate holder dito kasi medyo pangit tignan. Ito hindi ko masabi kung anong tawag dito. Meron siyang mga Kawasaki emblem dito. Tapos dito Nissan yung kanyang brake, yung lalagyan ng lever natin. Yung adjustment dito 1, 2, 3, 4, 5. At dito naman ay may adjustment na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa throttle naman natin guys, meron tayong wire throttle. So na-appreciate ko ito guys kasi ang laki ng kanyang lagayan dito. Parang unique lang kasi gusto ko lagyan ng GoPro ito. Dito naman sa ating side mirror, mapapansin nyo guys, talagang butas siya at napaka-astig ng itsura. Yan ang masabi ko at the looks. Alright, so there you go. To all you Kawasaki Z1000R 2023, nice bike. Okay, palipad tayo ng drone. Alright guys, marunong na tayo magpalipad ng drone. IPV drone. So nice. I love it. Let's go. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top. Home at last. Ilang oras ko kaya nakuha yon? Ordaneta bypass to Alcala dito sa Watermax. Alright, good vibes.